Praise God! So ngayon ay unang linggo or first Sunday of the month of August. Nakakawalong buwan na tayo at meron pa pong natitirang 4 na buwan. Yan, sabi ng Bible, di ba? Sabi ni Jesus dun sa kanyang mga disciples, hindi nyo ba naririnig? Sabi nila ay 4 na buwan pa at anihan na. Pero sinabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, hinug na ang anihin. This month of August, I believe that you will receive what God has promised for you. Amen? So, ngayon pong month of August ay may bago po tayong pag-uusapan. Buhat po sa salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po naman natin ay bagay na meron pong kinalaman sa pagtatagumpay o sa tagumpay ng isang tao. Some churches, they are not talking about success. They are not talking about prosperity kasi yung prosperity gospel yan, yung mga puro mga success. Alam nyo po, mga kapatid, yung prosperity, yung success, yun pong good life, yan po ay lahat ay tinuro sa Biblia. At dapat po ay malaman natin kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin, sa kanyang mga hinirang, patungkol sa kasaganaan, patungkol sa kayamanan, patungkol sa katagumpayan. Bakit? Dahil ako po ay naniniwala na si God, ayaw niya tayong mabigo, ayaw niya tayong maghirap, ayaw niya tayong maghikahos. Kung kayo po ay meron pong anak, o meron po kayong mga mahal sa buhay o kapatid, gusto niyo po bang siya ay naghihirap? Gusto niyo po bang siya ay laging nagpe-failed? Hindi, di po ba? Gusto niyo pong makaangat sa buhay ang inyong pamilya. Gusto po ninyong maging matagumpay ang inyong mga anak. Ganyan din po si God. Kung tayo gusto nating maging matagumpay at maging maayos ang buhay natin dito sa lupa, ay gusto din ng Diyos na magtagumpay ka din. At gusto ng Diyos na ang buhay mo ay maging maunlad din. Bakit? Kasi kapag maunlad ang buhay mo at ikaw ay nagiging matagumpay dito sa mundo, napaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Pero kung ikaw ay talunan at ikaw ay naghihirap at ikaw ay puro kabiguan ang nangyayari sa iyong buhay, napakahirap po, mga kapatid, na ipakilala ang Diyos kung hindi nakikita sa ating buhay ang manifestation ng kanyang pagkilos. So ngayon pong araw po na ito, buwan ng August, ang mensahe o ang theme natin po pag-uusapan ay Destined to Succeed. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, I believe you are destined to succeed. Sa kabila naman sabihin mo, itinakda ka ng Diyos. Hindi para maging talunan, hindi para mabigo, itinakda ka para ikaw ay magtagumpay. Sinong gusto yon na siya ay magtagumpay? Yan. Sige nga, sabihin natin, Lord, grant me success beginning today. O sinong naniniwalang siya ay pagtatagumpay ng Diyos? Yan. Sabi po sa aklat ng Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 8, basahin po natin ang sinabi po ng Bible. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Sino dito ang gusto niyang ang kanyang mga ginagawa ay maging prosperous? Ayan. Okay? For then you will make your way prosperous and then you will have a good success. So this month, pag-uusapan natin ang mga bagay pong yan. But today, ang pag-uusapan po muna natin, ang focus ng pag-aaral po natin is discovering God's definition of success. Sa first part ng pag-aaral po natin is we will discover God's definition of success. Kapag naririnig po natin o narinig po natin yung salitang success o tagumpay, iba-iba ang pumapasok sa ating mga kaisipan. Ang iba ay pumapasok sa isip nila yung pagkakaroon ng maraming yaman o maraming bahay o kaya ay maraming sasakyan o maraming mga lupain o kaya ay maging sikat o dati nun maging artista, ngayon maging vlogger, yon ang marami po maging isang politiko o kaya maging isang tanyag or maging kilala. So bago po natin pag-usapan, yun pong success ay
tanungin muna natin ang ating sarili, how we define success. Tanungin mo ang iyong katabi, how do you define success? Ano ba ang iyong pananaw o ang iyong pagtingin patungkol sa success? What success mean to you? Kasi yung pong ating pagtingin o paraan ng ating pagtingin about success ay yan din po yung magiging paraan kung paano tayo mabubuhay araw-araw. Ang iyong pagtingin patungkol sa tagumpay ay yan ay ganyan din ang magiging paraan kung paano ka nabubuhay araw-araw, o paano ka lumalakad, paano ka dumidiskarte, kung paano ka humahakbang o nagpaplano o nagdidesisyon. Yan ay depende sa iyong pagtingin patungkol sa success. Meron lamang po sa Biblia na dalawang uri po ng success o ng tagumpay. And we will talk about two different definition or perspective on success. What are the two different perspective of success? And we will discuss it this morning. So, ang una po na pagtingin ay yung pong the world's perspective on success o yung pananaw ng mundo patungkol sa tagumpay. At pag-usapan natin, ano ba ang pagtingin? O ano ba ang sukatan? O ano ba ang tagumpay ayon sa mata ng mundo? O mata ng mga taong nabubuhay dito sa mundo? Ang success dito po sa mundo, mga kapatid, ay yung pong ikaw ay maraming lupain, ikaw ay marami kang kayamanan, ikaw ay sikat, ikaw ay kilala, ikaw ay maraming pinag-aralan, o ikaw ay graduate ng lahat ng mga matataas na mga kurso, at marami kang pera, yan. Ikaw ay may mataas na posisyon, marami kang mga achievements, marami kang mga title. Kaya nauso ngayon, nung unang panahon, alam niyo po yung mga inilalagay na mga kwadro sa dingding sa harap ng bahay. Ito ay accountant, ito ay attorney, ito ay, ano ba yung isa, teacher. Ewan ko kung meron pang mga nagpapagawa ngayon, yung parang lapida na nakadikit sa harap ng bahay. Kaya pagpasok mo sa gate, yun agad ang makikita mo. Aba, ang mga anak nito ay talagang very successful. Yun po ang sukatan ng mundo patungkol po sa success. At pag hindi mo na-achieve ang mga bagay na yon, sabihin natin, wala kang yaman, wala kang bahay, nangungupahan ka lang, wala kang sasakyan, lakad ka lang. Sabihin natin, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, ikaw ay high school lang, ganun. O kaya, vocational course lang ang nakuha mo, parang hindi ka tagumpay. Pag hindi mo na-achieve yung mga yan, parang hindi ka tagumpay. Kung hindi ka in sa mundo. Kaya yung pong iba, ay napaka-frustrated sila kapag wala silang mga ganyan, feeling sila ay failure. Wala naman pong masama patungkol sa pagkakaroon ng yaman, pagiging popular, pagiging sikat, o magkaroon tayo ng achievement sa mundo. Wala naman pong masama pagdating po sa mga bagay na yon. Pero gusto kong malaman ninyong lahat na hindi po yun ang sukatan ng Diyos when it comes to success in the eyes of God. Sa mata ng Diyos, hindi po yun yung sukatan niya sa tagumpay. Minsan po, may lumapit kay Jesus na isa pong binata pong mayaman. Ewan ko kung nabasa na po niyo ang kwentong ito. Ito ay makikita niyo po sa Lucas chapter 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Let me tell you the story. Meron pong isang lumapit kay Jesus sa isa pong binata at nagtanong at sabi niya, "Mabuting guro, ano po ang gagawin ko upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sinagot siya ni Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Itong lalaking ito na lumapit sa Panginoon ay very successful ang buhay. Siya ay leader, isa po siya sa leader during the time. At siya po ay mayaman din, successful siya when it comes to the measurement of this world. Kumbaga nasa kanya ng lahat Kumbaga wala na siyang hahanapin pa when it comes to wealth. Kasi mayaman. Pero mapapansin nyo, siya ay lumapit kay Jesus at ang sabi niya, "Good teacher,
Ano ang gagawin ko para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, ibig sabihin, mga kapatid, despite of all he has, meron pa ring emptiness sa kanyang buhay. Akala nung iba, kapag ka siya ay successful na-achieve niya yung kayamanan, popularity, kapangyarihan, education, position, at marami na siyang achievements, ay kumpleto na ang kanyang buhay. But I am telling you, success can give you many things, but it cannot give you everything. Ikaw ay pwede mong ma-achieve ang lahat ng bagay na yan dahil sa ikaw ay masipag, dahil ikaw ay madiskarte. But I am telling you, hindi niyan mapupunuan yung mga emptiness sa buhay mo na tanging ang Diyos lang ang siyang makapagpupuno nun. Sabi ni Blaise Pascal, isa pong great mathematician, ang puso daw po ng isang tao ay meron pong vacuum. Ano po yung vacuum? Yung parang may hukay. Ano ba tawag doon? May space. Na ang tao daw po, pinipilit niyang punuan yung mga space na yon ng kayamanan, katanyagan, ng lahat ng bagay dito sa mundo, pero still hindi niya kayang punuan. Kaya mapansin mo, sabi mo noon, pag ako kumikita na ng 20,000, masaya na ako. Nung kumikita ka na ng 20,000, parang ang liit. Pag ako kumikita na siguro ng 50,000, masaya na ako. Nung na-achieve mo na yung 50,000, parang ang liit pa rin. At sabi mo, nangarap ka ng, gagawin ko namang 100. Papansinin niyo mga kapatid na ang success ay, success cannot give you a contentment, only the presence of God. Kaya, sa buong buwan, ano man ang iyong kinita, ano man ang nangyari, dapat ay marunong kang magpasalamat sa Diyos. Kaya mong ipagpasalamat sa Diyos yung naging outcome ng iyong performance last month. Depende sa sukatan ng Diyos. So ang tao po o ang mundo, ang kanyang sukatan ay nakabase sa nakikita lamang ng kanyang mata. Pag hindi nakikita sa iyo ang bagay na yon, failure ka. Kaya marami po sa inyo o sa atin dito yung parang nangliliit sa kanyang sarili. Hindi ako babagay sa church ito o hindi ako sa lahat ng magkakaklase namin. Ako yung pinakakawawa. Bakit mo nasabing kawawa ka? Bakit mo nasabing ikaw yung pinakakulelat? Dahil ba doon sa sukatan ng mundo kaya nasabi mo na ikaw ay weak o ikaw ay mahina? But I am telling you, hindi ganoon ang paraan ng pagtingin ng Diyos pagdating sa tagumpay. Sinabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2, verse 17, verse 15 hanggang 17. Sinabi ng Lord na wag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya sinabi po yun ni John the Beloved, dahil yung daw pong mga bagay na nakikita ng mata, na nakakatukso sa mata, sa paningin, yung hinahangad ng ating katawan or ng ating flesh or lust of the flesh, o yun pong mga bagay na nagmamalaki ka, na ipinagmamayabang mo na meron ka. Sabi po ng Biblia, yan daw pong lahat ng yan ay dito sa mundo, nanggagaling dito sa mundo. At sabi po sa verse 17, mawawala daw po ang sanlibutan. Ibig sabihin, pag nawala ang sanlibutan, kasama yung mga achievements ng lahat ng tao, okay, ng lahat ng meron tayo, ng mga material things dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, mawawala daw ang sanlibutan at ang lahat ng kinamhuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, lahat ng achievements na meron ka, lahat ng klase ng tagumpay na meron ka na nakikita ng mundo, sapat sa tingin ng mundo, lahat yon ay sa isang iglap ay pwedeng mawala at pwedeng maglaho. Kaya, pag ang iyong sandalan ay yung tagumpay ng mundo, ikaw ang magiging pinakakawawang tao. Ikaw ang magiging pinakakawawang tao dito sa mundo. Kapag ang iyong sandalan at sandigan ng iyong tagumpay ay nakabase doon sa world's perspective on success. Pag binasa ninyo po, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 19, ito ang sabi ng Bible, kung ang pag-asa natin kay Christ
o kay Lord ay para sa buhay na ito. Tayo na daw po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So ibig sabihin ay may mas mataas pa palang uri ng tagumpay na higit pa doon sa material things, higit pa sa mga high position, popularity, at higit pa sa mga material wealth. And pangalawang klase po, mga kapatid, ng pananaw when it comes to success, yun pong tinatawag na God's perspective on success. So dito to tayo magdodwell dun sa God's perspective on success. Dahil siguro marami naman na tayong narinig about success on achieving something on this world. Pero ngayon, ang focus naman ng pag-uusapan natin ay yun pong God's perspective on success. Halimbawa po ay mayroong pong ama at saka po halimbawa ay mayroong isang ina, hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil walang opportunity o walang capacity ang kanilang mga magulang na mapag-aral sila. O maaaring hindi sila nabigyan ng chance na makapag-aral. Subalit nung pong sila po ay magkaroon ng pamilya at magkaanak, ang kanilang anak po ay naalagaan nila ng maayos, napakalaki nila ng maayos. Pagkatapos ay ang mga anak nila ay lumaki na may pagkilala sa Panginoon, good citizen, hindi mga salbahing bata, hindi nambubuli sa school, hindi namamaril sa school, hindi nang loloko ng kapwa, kundi ang mga anak po nila ay mga matitinong tao. Can we say na yung mag-asawang yun ay sila ay failure sila kasi hindi sila nakapag-aral? Alam niyo po mga kapatid, maaring sa tingin natin hindi sila tagumpay kasi hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. But in the eyes of God, pwedeng sila ay sabihin natin sila ay nagtagumpay. Bakit? Sapagkat napulpil po nila kung ano yung talagang kalooban ng Diyos na gawin po nila sa kanila pong pamilya. Another example sa Bible naman po ay mababasa po natin doon sa Book of Job. Sa Book of Job, chapter 1, hanggang chapter 1, verse 8 to 10. Minsan, si Satanas po ay pumunta po sa langit. Pagkatapos, nagkumustahan silang dalawa. At sabi agad ng Panginoon ay kay Satanas, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang trabaho mo? Nagpaparoon at nagpaparito. Yan, parang nagchichismis. Punta dito. Ngayon, ang sabi ng Lord, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Pansin nyo, pinagmamalaki ng Diyos ang lingkod niyang si Job. Paano pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas? Sabi ba ng Lord, graduate ito ng may doctoral degree, may masteral degree, at saka meron itong achievements, at saka siya ang pinakamayaman tao sa mundo. Yung ba ang bungad ni God patungkol sa kanyang pagmamalaki kay Job? Di ba tayo, halimbawa may mga kumari tayo, kaibigan tayo, nagkukwentuhan, kunyari reunion, kamusta ka na? Tayo, proud tayo na magkwento. At least, kahit pa paano may kukwento tayo, yung anak ko, graduate ng ganito, ang isang anak ko nasa Dubai, ang isa kong anak nasa Bombay, ang isa kong anak nandito sa Malasiki. May negosyo, di ba? Proud na proud ka magkwento kasi yung mga anak mo, layo na nang narating. Pero si Lord, pinagmamalaki din niya si Job na kanyang lingkod. Pero alam niyo po, hindi yung yaman, bagamat si Job ay mayaman, siya ay popular, meron siyang mataas na posisyon dahil kinikilala siya during his time. Siya ang pinakamayaman tao sa daigdig. Pero sabi ng Lord sa kanya, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Kung titingnan ninyo po yung verse po na yon, babasahin niyo po sa scripture. Sinong nabasa iyon? Sa Job chapter 1 verse 8, pinagmamalaki ng Lord. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad. Siya ay tapat. Siya ay blameless. May takot sa akin. Sumasamba. Ano sabi naman ni Satanas? Ito naman, ang sabi ni Satanas, kaya mo naman siya pinayayaman, kaya mo naman siya ginagawang sikat, kaya mo naman siya ginagawang, tanyag. Kaya siya takot sa iyo, kaya sinasamba ka niya. Dahil doon, pansin ninyo, magkaiba, no? Ang pinagmamalaki ni Lord
sino si Job. Kasi sa mundo, ganito ang sukatan ng tagumpay. Kung ano yung meron ka. Kung ano ang meron ka. Yun yun ang tagumpay sa mundo. Pero kay Lord ay kung ano ka. Kung sino ikaw sa kanyang harapan. Dahil lahat ng meron ka, achievement mo, all those things are nothing in the eyes of God. Sinong pagmamalakihan mo? Si Lord. Ay sabi ng Bible, the earth is the Lord and the fullness thereof. Akin lahat yan eh. Ako ang may-ari niyan eh. Yung malaking yaman, ay akin lahat yan eh. Ang bundok, akin. Ang lupa, akin. Akin lahat, pati ang bakal. Silver and gold are mine. Kaya hindi mo po pwedeng pagmalakihan si Lord. Pero ang ipinagmamalaki ni Lord, ay yung kanyang katapatan. Tapat siya sa akin. Siya ay may takot sa akin. Di ba? Nabasa niyo po ba yon? May takot siya sa akin. Siya ay sumasamba sa akin. So, ibig sabihin, ang tagumpay sa paningin ng Diyos ay iba doon sa paningin ng tao. So, ano ba ang success sa paningin ng tao? Ang success ay magkaroon ka ng mga bagay at magtaglay ka ng anumang bagay dito sa mundo. Yun ang success sa world. Pero, ang success sa Diyos ay kung paano ka namumuhay ng tama at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yun ang tagumpay sa mata ng Diyos. So, I will share to you 3 important matters. Ano ba ang success sa paningin ng Diyos? What does successful person look like in God's eyes? Ano ba ang tagumpay naman sa mata ng Diyos? So, siguro, alam na natin yung tagumpay sa mata ng tao. Madali namang sabihin. At maaaring yan ay pangarap din ninyo. Wala akong masama dyan, ha? Hindi ko sinasabing wag na kayong mangarap. Do not misinterpret me. Baka mamaya, hindi na kayo mangangarap. Sabi ni Pastor, huwag na tayo mag-aral kasi hindi naman yan ang sukatan ng tagumpay. Hindi yun ang aking layunin ng pagtuturo. Ang pagtuturo ko pong ito ay para maintindihan ninyo ano ba talaga ang totoong tagumpay sa mata o sa paningin ng Diyos. So, what does the successful person look like in the eyes of God? So, here is number 1. You know Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ang tagumpay sa paningin ng Diyos ay yung nakilala mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Now, balik ulit tayo sa story ng mayaman na lumapit kay Jesus. Sabi niya, good teacher, sa Lucas chapter 18, ano po ang dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ba't tinatanong na mabuti? Alam mo ang mabuti. Nandyan ang utos, 10 utos, sundin mo. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Sabi po nung lalaki, nagawa ko na lahat ng yan eh. Yung palang taong hindi lang siya mayaman, religious din. Pero, bakit parang may kulang pa rin sa kanyang buhay? Alam niyo po kung bakit? Dahil wala ang Panginoon sa kanya. Kung wala ang Panginoon sa iyo, kahit pa nasa iyo ang kayamanan ng buong mundo, your life is still empty. Ang sabi ng Mark, chapter 8, verse 36 and 37. Basahin nga po natin sabay-sabay. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, successful ka sa mundo. Okay? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? O ano ang maibabayad ng isang tao para matubos niya ang kanyang kaluluwa? Yun ang point doon ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay maging successful sa mata ng mundo, nasa iyo lahat ng bagay, ng yaman ng mundo. Pero kung hindi ka na born again, hindi mo tinanggap si Jesus as your Lord and personal Savior, you are failed. You failed. Ikaw pala ay nabigo. Imagine mo, kinikilala ka sa mundong ito. Ikaw ang pinakamayaman, tapos nung mamatay, dahil hindi mo dahil akala mo yun na yung totoong buhay, akala mo yun ang talagang tunay na tagumpay.
Kasi yun yung itinuro ni Satanas. Tagumpay ka pag meron ka nun. Pag wala ka nun, hindi ka tagumpay. Di ba? Kaya nung mamatay, yung mayaman, you know the story of the rich man and the Lazarus story? Sa Luke chapter 16? Meron daw pong mayaman nagdadadamit ng mamahalin, saganang-sagana sa lahat ng pangailangan. Tapos si Lazaro naman ay tadtad ng sugat, tapos namumulot lamang ng pagkain sa ilalim ng hapag ng mayaman. Tapos ano po ang nangyari? Biglang dumating ang kamatayan sa kanilang dalawa. Yung si Lazaro nakapunta ng langit. Samantalang yung mayaman ay anong nangyari sa kanya? Sa impyerno napunta. Grabe humawak siya ng business empire. Sobrang yaman niya dito sa mundo. So very successful siya in the eyes of the world. Pero nung mamatay siya, sa impyerno napunta. Kapatid, that is not a true success. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi na huwag na kayong magsikap. That is not my point. Hindi ko sinasabing huwag na kayong magtrabaho, hindi ko sinasabing huwag na mag-aral. Kailangan nating lahat yon. Pupunta tayo sa number 2 para maintindihan po ninyo. Pero ang tunay na success sa paningin ng Diyos ay, number 1, you know Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kaya kahit ikaw mayaman, marami kang pera, at sasabihin marami kang pension, ako'y tagumpay na, pero hindi mo pa nakikilala si Lord, hindi ka pa rin tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung nakilala mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Now, ang pangalawa po na success in the eyes of God is this: you fulfill the purpose of God for your life. Nagagawa mo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. So, ang purpose, mga kapatid, ito po yung layunin kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, hindi lamang para kumain, hindi lamang para matulog, hindi lamang para magsaya at mamasyal. Hindi yun ang layunin ng buhay. Tatanungin ko po kayo, yung chair na puting monoblocks na yan, ano ang layunin? Bakit yan ay ginawa? Sa isang mabilis na pagsagot, bakit ginawa ang monoblocks? Biglang tinanggal yung bag, Kasi hindi ho yan lalagyan ng bag. Noong unang panahon, may tawag dyan yung salita natin. Kasi ang mga salita daw ho natin, salitang hiram. Diba? Ang salita ng Pilipinas ay salitang hiram. Ibig sabihin, hindi yung original word. Pero yung original word natin ay ganito sa Tagalog. Halimbawa po, tsinelas. Ang tawag po ay dito ay hindi po tsinelas. Salitang Espanyol o Kastila. Ang tawag po sa atin ay salom paa. Para saluhin. Salong paa. Yung upuan ay ang upuan? Salong puwet. Ay ang wheelchair? Salumpo. Hindi naglo-loading, hindi na gets. Okay, ng mga Gen Z. Salumpo. Di ka? Kaya yung iba, alam niyo po yung iba, para magkaroon sila ng VIP, para makapasok agad sa airport, sa immigration, kahit wala namang sakit. Nagpapasakay sa wheelchair. Pero ang totoo noon, ang wheelchair ay hindi pang diskarte para makapasok ka at mabigyan ng VIP sa immigration. Yun ay para sa mga lumpo at sa mga hindi makalakad. Ngayon, may purpose din ang mga upuan. Bakit yan po ay ginawa? Pagka po yung upuan na yan ay pinapatungan nyo ng flower base, pinapatungan nyo ng bag, linggo-linggo ay bag ang nakaupo diyan. I'm telling you, that chair is failure. Failure. Bakit? Walang makakaupo dahil bag ang nakalagay.
Linggo-linggo, hindi nauupuan ng puwet. Bag ang nakalagay. Di salumbag, hindi salumpet. Gayon po, mga kapatid, ang ating buhay. What is the purpose of your life? Bakit ka ba nabubuhay dito sa mundo? Bakit ka ba ngayon ay naririto? Basahin natin nga, sinabi po ng Biblia, doon po sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ano? I-ukol natin ang ating buhay. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Iyan ang, alin? Layunin. Layunin, purpose ng Diyos para sa atin noong pamang una. Now, ito po iyan, mga kapatid. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng halimbawa yaman, ng galing, ng husay, ng mga title, ginagawa tayo ng Diyos na sikat, ginagawa tayo ng Diyos na sabihin nating magkaroon tayo ng maraming mga ari-arian. Dapat malaman mo kung ano yung purpose. Purpose nito. Ba't ka binibigyan nito? Meron pong isang lalaki na kwento ng Panginoong Hesus sa parable niya sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Meron daw pong isang lalaki na mayaman. Sabi ng ating Panginoon, ito po ay isang parable lang po. Parable, isang kwento ng Panginoong Hesus na nagbibigay siya ng illustration. Sabi niya po ay meron daw pong isang mayaman na umaani ng sagana ang kanyang bukirin. Ibig sabihin, successful yung kanyang agriculture business. Yung kanyang taniman. Ako, nagtatanim siya ng talong o palayan o mga trigo or grain or whatever. Basta ang kanya daw pong field, rice field or ang kanyang grain field, field ay masagana, successful. Sabi niya, ano sabi niya? Sabi niya po sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Ibig sabihin, sa sobrang yaman niya, hindi niya na alam ang gagawin niya sa yaman niya. Nagpatayo ng bahay na malaki, giniba, tapos nagpatayo uli. Ganun lang kasi wala mapaglagay ng pera. May mga tao gano'n, di ba? Nagpatayo ng bahay. Tapos maya-maya, after 1 year, giniba, magpatayo uli ng bago. Sa kanila, baliwala ang lagay. Kasi alam nyo, yung iba, nag-iisip lang talaga kung paano nila gagastusin. Dahil sa sobra nilang daming, yung dami nilang pera. Sa iyo nga, ang pinoproblema mo, hindi yun eh. Pinoproblema nung kakainin mo sa araw-araw, iba. So, yun ang problema niya. Saan niya gagastusin yung pera niya? Sabi niya po dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? So, ano daw ang gagawin niya? Ang gagawin niya daw ay ipapagiba daw po niya yung kamalig niya at magpapatayo ng malaki. Okay? Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Papagawa siya ng warehouse, papagawa siya ng mga stock room. Yan. So, sabi ng verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili. Ito mo, he's thinking about himself. Yung nakapokus lang siya sa kanyang sarili. Wala siyang ibang iniisip. Sarili lang niya. Ito wala siyang ibang iniisip. Pang sarili lang talaga iniisip niya. Okay? Ano sasabihin niya kanyang sarili? Marami na akong naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga na lang ako or magpapahinga ka na lang. Yun sasabihin niya sa sarili niya. Magpapahinga ka na lang. Okay? Iinom, magpapakasarap sa buhay. That is the picture of success sa ating paningin, di ba? Successful, very successful. Kita mo, talagang ang yaman niya, Kahit di na siya magtrabaho, kumikita yung nag-i-interest ang kanyang mga pera. Sarap ng ganun. Okay. Pero, ang sabi po sa verse 19, 20, tingnan ninyo. Sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Grabe. Successful siya in the eyes of the world. Marami siyang pera. Malaki ang kanyang building. Mas malaki pa yata sa Shangri-La at sa Monarch. At kahit hindi na magtrabaho, mabubuhay siya. Tama? He is a very successful person. But that success is only in the eyes of the world. But in the eyes of God, ang tawag sa kanya ay hangal. Bakit hangal? Hangal ba siya dahil siya
mayaman. Hindi yung kahangalan, ang kayamanan ay hindi isang kahangalan. Alin ang kahangalan doon? Dahil inisip niya na yung kayamanan niya, kaya siya mayaman, pang sarili lang niya. Hindi niya alam na may purpose ang Diyos, kaya siya pinayaman ng Diyos. Hindi niya nakita yung purpose, kaya siya ay hangal. Tinawag siya ng Diyos na hangal, kasi hindi niya nakita yung purpose. Bakit siya pinayaman? Bakit siya binigyan ng Diyos ng magandang pamumuhay? Pati yung mayaman na lalaki na lumapit kay Jesus, isang sobrang yaman. Magbenta ka ng ari-arian mo at tulungan mo yung mga dukha. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. At sabi, naging malungkot siya. Ba't siya naging malungkot? Because that man did not know what is the purpose of his riches and wealth. Alam niyo po, unless na malaman mo kung ano ang layunin ng yaman na ibinibigay sa'yo ng Diyos, hindi ka magiging masaya. Isipin mo, parang wala. Kahit meron ka na yan, hindi ka masaya. Sino ditong masaya yung may natutulungan siyang mga tao? Sino yung masaya dito na kapag yung mga walang makain, nabigyan mo ng pagkain, masayang-masaya sila, tapos umiiyak pa, sugo po kayo ng Diyos. Alam niyo po, matagal na po kaming nagpe-pray. 2 araw na kaming hindi na pagkain. Nung nagbigay po kayo ng grocery, sagot po kayo ng Lord sa aming prayer. Alam niyo mga kapatid, tayo pala ay binibigyan ng Diyos ng yaman, hindi lamang para ipagyabang, ipagmalaki, na masabing mayaman ka. That is not success in the eyes of God. Success in the eyes of God is doing His purpose for your life. Kaya, yung yaman mo ay gamitin mo para saan? Para sa kaluwalhati at sa kapurihan ng Diyos. Yes, yung mga kabataan dito, kung hirap ngayon ang sa iyong buhay, mangarap kang maging masagana ang buhay. Kung sa pamilya ninyo, kayo po ay walang nakagraduate, mangarap kayo ang kauna-unahang makakagraduate. Kung sa inyong pamilya, walang doktor, mangarap ka na ikaw yung kauna-unahang magiging doktor. Kung walang architect, ikaw yung kauna-unahang magiging architect o magiging isang engineer or magiging accountant. Di ba, pastor? Sabi mo nga, hindi naman yan ang success sa mata ng mundo. Hindi mo na nakuha yung ibig sabihin. Ibig sabihin ko po ito, para maparangalan mo ang Diyos. Amen? So, iba na ngayon. Kaya ka magpapakayaman, magpapakagaling, paghuhusayan, magpagbubutihan, ay para maparangalan siya sa buhay mo na. Dati noon, puro nakatopo ko sa iyong sarili, parang yung lalaking mayaman, di ba? Marami na akong kayamanan, hindi na ako maghihirap. Pero ang sabi ng Diyos, doon sa lalaki na mayaman, hangal. Anong sabi? Hangal. Sa gabi ring ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta? Ang inilaan mo para sa iyong sarili. So, yung taong yon, kaya sinabihan siya ng Lord na hangal, kasi nga, hindi nakita ang purpose ng kayamanan na yun pala, para siya ay maging blessing sa iba. Kaya ka i-bless ng Diyos because God wants you to become a channel of blessing to others. Bakit ang Diyos pinagpala si Abraham? Sino dito ang gustong maging maka-experience ng blessing of Abraham? Sino dito nagde-declare sa kanyang buhay, Lord, bless me, give me a blessing of Abraham? Pero alam niyo po ba ang purpose ng blessing of Abraham? Sino nakakaalam ng purpose ng blessing of Abraham? Sino nakakaalam ng verse ng Genesis chapter 12 that I will bless you? Sabi ng Lord, I will bless you. Yun lang ba sabi ng Lord? Sige nga, kung alam ninyo yung context ng verse na yun, sige nga, isigaw po ninyo, I will bless you. Kaya tayo, Lord bless me, me. Pagtagumpayin mo ako, di ba? I-promote mo ako, me. Pag yun, iniisip mo lang, sarili, ikaw. Sasabihan ka ng Lord ng Lucas 12:20. Lucas 12:20 ka. Ano yun?
hangal ka. Kasi iniisip mo lang, sarili mo. Lucas chapter 16, sabi ng, gamitin ninyo ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Maubos man yan. Sa pakikipagkaibigan, sabi, gamitin mo daw yung yaman, gamitin mo yung kung ano yung meron ka para makakonect ka sa mas maraming mga tao, as many as you can. So, ibig sabihin, ikaw, binibigyan ka ng Lord ng influence. Ginagawa ka ng Lord na popular. Use your being popular para makapag-share ka ng gospel. Imagine mo kung halimbawa wala kang natapos. Ikaw yung hirap sa iyong pamilya. Nanghihingi ka pa ng pamasahe sa iyong ina. Tapos mamaya, mag-share ka sa kanila ng Word of God. Alam niyo, mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mapagpala. At ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng kahiling at nagpo-provide ng pangailangan. Pero nakikita kang ikaw ay parang dukhang basang sisiw lagi. Na meron ka ba dyan? Laging ganun ang iyong, ganun ka lagi umasta. How can you convince other people to believe in your God? Kaya mga kapatid, tayo ngayon ay ito. Hinahangad natin, Lord, payamanin mo ako. Bigyan mo ako ng maraming source of income. Bigyan mo ako ng maraming blessing so that I will become a good testimony to my family na buhay ang Diyos ko na pinaglilingkuran. Amen? That is the purpose of your blessing. Kayo, may influence palaki sa inyong barangay. Alam niyo mga may influensya, yung isang tawag lamang ninyo ay kay nasunod ang mga tao. Kung anong sabihin ninyo, ang mga tao ay nasunod. Meron kang influence, meron kang position. Maring sa inyong company, ikaw yung boss doon. Ikaw yung pinakamataas. Sa school ninyo, ikaw ang president, ikaw ang pinakamagaling. Gamitin mo yung iyong tagumpay na yon para ma-promote mo si Jesus. Alam niyo po, yung pong mga model ng sabon, yung pong mga model ng mga electronics, hindi po sila kumukuha ng mga maiitim na tao, ng mga taong mga gusgusin, galisin. Alam niyo po, ang kinukuha po nila, yung mga taong may magandang appearance, flawless. Bakit? Dahil kahit yung kanilang mga ibinebentang sabon, hindi naman effective. Maraming bibili dahil doon sa ginagawa nilang modelo. Hindi naman totoo yun. Oh, mag-shampoo ka nito, kakapal ang buhok mo. Ako nga, ang dami ko nang na-shampoo doon sa ano. Well, di naman kumapal. Hindi totoo. Pero ito ha. Pag si Jesus ang sinabi ninyong nagbabago siya ng buhay at nakikita sa iyo, totoo yun. Amen? Mangyayari yun. Pag sabi si Jesus ay nagpapagaling, si Jesus ay nagpapala, minomodel mo. Bakit? Dati kami nun, hirap sa buhay. Nanghihingi lamang, nauutang. Ngayon, binaligtad ng Lord, kami na ang nagble-bless, kami na nagpapala. Ibig sabihin, mga kapatid, ha? Ikaw ay natutupad mo yung iyong purpose, yung napaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. So, yung pong kayamanan, kaya tayo pinayayaman, pinasasagana ng Lord. Yung iba, yung kayamanan ginagamit sa hindi mabuti. Pambayad ito sa ano? Pambayad sa mga riding in tandem. Para pagka ako'y may mga nakainisan. No, diba? Pambayad dito. Hindi gano'n. Kaya ka binibigyan ng Diyos ng kayamanan ay para ano? For the extension of God's kingdom. Gagamitin ka pala ng Panginoon. Magsusuporta sa pagpapatayo ng building. Para doon sa building na yun, maraming tao pupunta at maraming mababago ang buhay at makakakilala sa Diyos. Diba? Kaya pala pinayayaman ka ng Diyos. Ikaw pala isa sa mga gagamitin ng Lord na sa pagpapatayo ng kanyang templo. Oh. Eh kung ikaw ay mahirap, hindi mo magagawa yun. Amen? Ikaw pala itutulong sa mga bata. Mag-i-sponsor ka pala ng mga bata sa inyo. Magtatayo ka pala ng foundation. Hindi yung foundation lang na yung pinapahid sa mukha, ha? Yung foundation na tutulong ka sa mga bata, yung mga tao street kid, papakainin mo pala yun. Eh kung mahirap ka, hindi mo naman magagawa yun, di ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pagtatagumpayin tayo ng Lord para sa kanyang kaluwalhatian. So, mapansin natin mga kapatid. Ngayon, ang inyo pong pagtingin na ngayon sa tagumpay, pagtatagumpay, ay hindi na kagaya ng pagtingin ng mundo pagdating sa tagumpay. Amen?
Tayo, pagtatagumpayin tayo ng Diyos sa mundong ito para mabigyan tayo ng Diyos. Mabigyan natin ang Diyos ng kaluwalhatian. Amen? Sa pamamagitan ng mga pag-aaral. Yung mga estudyante, galingan po ninyo sa school kung may itotodo pa kayo, may igagaling pa kayo. Bakit? Kasi po, mas powerful mag-share ng Jesus kapag ikaw ay mayroong na-achieve. Pag may narating ka, papakinggan ka. Pag ikaw ay may kaya sa buhay, magsalita ka lamang kahit hindi ka pa nagpipreach ng Word of God, nambigay ka lang ng bigas, ng grocery, wala ka pang verse na sinasabi, ay, saan po ang church ninyo? Tatanong na agad kung saan ang church. At ako po'y a-attend sa Sunday. Wala ka pang sineshare. Hindi ka pa nag-i-invite. Try to imagine that, ano? So, ibig sabihin, gamitin mo ang iyong success sa mundong ito para ano? Para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung pangatlo na success in the eyes of God. So, ulitin muna natin. What does success look like in the eyes of God? Number one ay, you know, Jesus Christ as your Lord and personal Savior. So, kahit ang isang tao, mayaman, graduate, doktor, attorney, ano ba? Tanyag, politiko, pero dinideny si Jesus, hindi kinikilala si Jesus, binabaliwala si Jesus, katulad ng mayaman na yon. Sabi ni Lord sa kanya, Luke 12:20, hangal. Okay? So, pero kung ikaw, paparating pa lang, wala pa, on the way pa lang yung iyong house and lot, on the way pa lang yung sasakyan, pero tinanggap mo na ang Panginoon, ibig sabihin, tagumpay ka na. Amen? Successful ka na. Okay? So, pangalawa ay, you fulfill God's purpose for your life. Kaya if you are a teacher, be the best teacher that you can be. Turuan mo ang mga estudyante na maging good citizen. If you are an engineer, be the best engineer that you can be. Pag ikaw ay tumanggap ng kontrata, huwag mong dayain ang bakal at huwag mong dayain ang mga simento. Huwag mong gawing substandard ang iyong ginagawa. Do it for the glory of God. Huwag kang gumawa ng kalokohan doon sa iyong trabaho. Kung ikaw naman ay naging politician, pagdating ng araw, be the best politician that you can be. Huwag kang maging corrupt politician. Huwag mong gayahin yung mga traditional na politician. So, ang pangatlo po, mga kapatid, ay you live a life that pleases God. Ang tagumpay pala sa paningin ng Diyos ay yung namumuhay ka na ikaw ay nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. So sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Colossians chapter 1 verse 9, basahin nga po natin, patuloy po nating idinadalangin sa Diyos na ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. Sabi ng verse 10, sa gayon, makapamumuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So, dito, pinapakita dito mga kapatid, yung pamumuhay na kalugod-lugod sa paningin o sa harapan ng Diyos. So, sa Bible po, meron pong isang halimbawa na namuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At yun po ay si Noah. Noah lived a life that pleases God. Ayon po sa Bible, sabi ng Genesis chapter 6, verse si Noah daw po, he found favor in the eyes of God. Noah found favor in the eyes of the Lord. Sa Genesis chapter 6, verse 9, sabi doon, Noah was a righteous man, blameless, and people of his time and walk faithfully with God. So siya daw po ay blameless, siya daw po ay righteous, siya daw po ay namumuhay na lumalakad sa mundo ng tapat siya sa Diyos. Ano naman kung ikaw ay mayaman, pero ikaw naman ay nandadaya? Ikaw ay nakuha mo yun dahil sa panglalamang sa kapwa. So, hindi yun ang tagumpay in the eyes of God. So, sabi po dito, sa verse 22, pansinin nyo ito Noah did everything
just as God commanded him. Kung ano yung iniuutos sa kanya ng Diyos, yun yung ginawa niya. Try to imagine that. Kung si Noah ay hindi sumunod sa kung ano yung command ni Lord sa kanya, baka po wala tayong kinakain ngayon na Chicken Joy sa Jollibee. Dahil ano ba ang sabi ni God? Gugunawin ko ang mundo, kaya ikaw ay gumawa ng arka. Tapos, yung mag-asawang manok, yung 45 days na manok, mag-asawa yon ha, pagsamahin mo. Yung native, isang sasabungin at isang inahin, pagsamahin mo ha, para manganganak sila, mangitlog. Kung sabi ni Noah na, ay Lord, wag na lang yun. Baho yun sa bangka, ayaw ko nang mabaho. Hindi na siya naglagay. Di namatay ang mga manok. Walang mangingitlog na manok at wala ka ngayong kinakaing Jollibee. Ini-enjoy mo. Okay. Aside from that, ang Lord ay naglagay ng sukat, ng bangka. Ganito ang sukat, 3 meters ang lapad at ang height 5 meters. Try to imagine that. Kung hindi siya sumunod, niliitan niya ang pinto. Hindi magkasya ang elepante at hindi magkasya ang giraffe. Ang liig ay hindi magkakasya sa pinto. So sabi po sa Bible ay sinunod lahat ni Noah kung ano yung iniuutos sa kanya ng Diyos. So kapag sinabi po nating namumuhay na nakakalugod sa paningin ng Diyos, ibig sabihin po noon ay ikaw ay namumuhay kang may kabanalan. Namumuhay kang may pag-ibig sa kapwa. Ikaw ay nagpapatawad. At maayos kang nakikitungo sa ibang tao. At ikaw ay tapat. Namumuhay ka sa katuwiran. Namumuhay ka na ikaw ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos kapag gayaan. So sa Diyos, mga kapatid, hindi niya tinitingnan kung marami ka bang bahay, marami kang achievement, marami kang mga lupa. Sa Lord ay papaano ka nagpe-perform? Sino ikaw kapag naandoon ka? Sino ikaw kapag walang nakatingin? Sino ikaw kapag mag-iisa ka laang? Sino ikaw? Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Ang tao nakatingin sa iyong mga achievement na nakikita. Pero ang Lord nakatingin doon sa sino ikaw, ano iyong ginagawa, paano mo ito ginawa? Paano mo ito na-achieve? Halimbawa, katulad ko, ako ay isang pastor. Ay, matagumpay na si pastor kasi marami siyang mga church, marami ng mga followers ang JA1 sa Pangasinan. Sa Lord, hindi niya sinusukat to sa madami. Madami nga, kinuha mo naman sa ibang church. Hindi yun ang tunay na success. Ang success ay yung mula dun sa kadiliman, dinala mo sa liwanag. Pero yung dating na-attend na, tapos inagaw mo doon na sumama pa ang loob ng pastor. Hindi yan ang tunay na success in the eyes of God. Ang success ay papaano ka nag-perform ng may katapatan kapag walang nakatingin. Amen? Palapakan mo ang Panginoon. Alam nyo, dahil sa competition, minsan ng mundo, yes, kahit alam nating mali na, gagawin natin yung alam nating kahit mali, yung isang bagay, ay gagawin natin para lang makasabay tayo sa tagumpay sa paningin ng mundo. Nakalimutan natin na hindi pala gayon ang klase ng tagumpay. Hindi mo man makakamit ang isang pinapangarap, ang isang hinahangad, pero namuhay ka namang may katapatan at kalugod-lugod sa Diyos. Kapatid, tagumpay ka. Kahit sa tingin ng mundo, failed ka. Pero nagawa mo ng ayos, tama. Kapatid, in the eyes of God, successful ka. Ano ang successful? Yung hindi ka gumawa ng kalukuhan. Oo, ikaw nga ay naging first honor, ang taas nga ng nakuha mo sa exam, pero nang daya ka naman. Nakakuha ka nga ng medal kasi dinaya mo ang score. May ginawa kang isang hindi maganda sa school na walang ibang nakakaalam. Pinalakpakan ka doon sa achievement mo. Pero si Lord ay hindi pumalakpak sa iyo dahil meron ka palang leakage. Meron ka palang mga inabrakadabra doon sa system ng school. May pinalitan ka palang pangalan. Nakapangalan mo. Sabi nung isang, kinumusta siya nung kanyang ina, kamusta ka na anak? Muntik na ho akong naging first honor. Bakit? Tinawag ho yung first honor katabi ko.
Muntik na ako naging honor. So ano pong ibig kong sabihin? Sa Diyos, tinitingnan ng Panginoon ay yung paano ka nabubuhay. Paano ka nabuhay? Kaya mga kapatid, tingnan natin ang tagumpay. Sa tagumpay ayon sa paningin ng Diyos. So, mga kapatid, maaaring tayo po ay mayaman. Maaaring tayo po ay sabihin nating maraming mga lupain, tayo ay maraming na-achieve sa buhay o marami tayong na-acquire na mga properties. Pero kung hindi natin pala tinanggap si Jesus, kung hindi tayo namumuhay doon sa purpose ng Diyos para sa buhay natin, at kung hindi tayo nabubuhay na nakakalugod sa Diyos, we are still a failure. Ang tagumpay pala sa paningin ng Diyos ay yung namuhay ka ayon sa kalooban niya. Success is doing the will of God for your life. Ginawa mo kung ano ang nakakalugod sa paningin ng Diyos. Maaaring sa paningin ng tao, hindi ka nagtagumpay, pero sa paningin ng Diyos, nagtagumpay ka. Ginawa mo ang iyong ginagawa ng may katapatan. That is success in the eyes of God. Kaya, bago mo tingnan yung success sa mata ng mundo, simulan mo yung success doon sa paningin ng Diyos. At pagdating ng araw, ang sabi ng Matthew, haharap tayong lahat sa Panginoon. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. No, papalakpakan ka ng langit. Sabihin sa iyo ng langit, good job. Good job. Tama yung ginawa mo. Bakit? Maaring walang nakakakita. Di ba sabi ng Bible? Gagantimpalaan ka ng iyong amang nasa langit na nakakakita ng iyong ginagawa. So, ibig sabihin kung ano ang Panginoon, ang success sa Kanya at ang pagtatagumpay, ibinabase sa kung ano ang iyong mga ginagawa sa Kanyang paningin. Kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Are you ready? Are you ready to succeed? Sino ditong handa na tumanggap ng tagumpay buhat sa Diyos? Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, you are destined to succeed. Amen? Tinawag ka ng Diyos hindi para mabigo. Tinawag ka ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Bakit? Dahil gusto ng Diyos, mabigyan mo siya ng karangalan sa pamamagitan ng iyong buhay. Father, thank you so much. Lord, naniniwala kami ngayon, ang pagtingin na namin sa tagumpay ay iba na doon sa pagtingin ng mundo patungkol sa tagumpay. Lord, ang hangad namin ay magtagumpay dito sa mundo, hindi para sa sarili, kundi para mabigyan ka ng kaluwalhatian. Lord, we want to be blessed so that we can become a blessing to others. Give us a big house so that we can gather more people and we can introduce Jesus. Give us a car, a vehicle, Lord, mga sasakyan para yung mga tao makapagsakay kami. Bigyan mo kami ng mga lupain, Panginoon, para nang sa gayon, yung mga gawain mo, Lord, pwede namin po, Panginoong, idaos doon sa mga lupa namin, Panginoon. God, I pray, pagtagumpayin mo ang iyong mga anak para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. Ang mga estudyante na nag-aaral na nandirito, Lord, bigyan mo sila ng husay at galing sa school para po, Lord, maipromote nila ang inyong pangalan at maparangalang kayo sa pamamagitan ng kanilang buhay. Lord, maging ang pinakamahirap na pamilya dito ay pasaganain ninyo ang buhay, Panginoon. Upang sa gayon, Lord, hindi na sila mangungutang, bagkus sila na ang magpapahiram. Babaligtadin mo ang sitwasyon, Panginoon. Lord, I declare success. Success coming from heaven, Lord, sa iyong mga anak. Oh, hallelujah. Bless your people with abundant success. Bless this JA1 family, oh God, with abundant biblical success. Maraming salamat. Pwede bang mag-pray tayo? Lagyan natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus,
Maraming salamat po. Naniniwala ko, I am destined to succeed. Itinakda mo ako, Panginoon, hindi para mabigo, hindi para maging talunan, kundi para maging matagumpay ang buhay ko. Lord, patawarin niyo po ako kung noon mali ang aking pananaw sa pagtatagumpay. Patawarin niyo po ako kung dati noon pang sarili lamang ang aking iniisip patungkol sa tagumpay. Ngayon, Panginoon, ang tagumpay na ipaparanas mo sa akin ay yung tagumpay na naaayon sa iyong kalooban. Buksan mo ang aking puso, Lord, at hayaan mo, God, maghari ka sa pusong ito bilang aking tagapagligtas. Use me, Lord, for your glory. In Jesus' name. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless your people today. God, let your divine wisdom pour out to each every one of us. Lalakad kami sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil kasama ka namin. In Jesus' name, amen and amen.